What's up sa inyo mga idol? Ngayong araw ay panibagong fishing adventure ang ating gagawin. Kaya tara, samahan nyo kami hanggang matapos tong video. Madaling araw nga palang mga idol ay gumising na kami para mag-abang ng aming pain. Dahil ito nga yung oras mga idol na umuwi yung mga nag-iilaw ng dilis o munamon o sa English ay anchovy. Ito kasi yung madalas namin ginagamit na pain mga idol sa pier kapag namimingwit kami. At dahil nga nahuli na kami sa pag-aabang mga idol ay wala na kaming natatanda na may huli. Kaya naman mas pinili na lang namin na sa buyer na kami bumili. Kailangan na rin namin kasing bilisan mga idol dahil paliwanag na. Mas aggressive kasing kumain ng mga isda mga idol sa ganitong oras. Dito nga ay sinalukan na kami mga idol ng aming bibilhing pain. Ewan ko nga mga idol kung tama ako pero sa ibang lugar bulinaw din nga pala ang tawag nila dito. Dito nga mga idol ay kikilo na nila yung dilis para alam namin kung ilan yung babayaran namin. Mahal nga din pala ang isdang ganto dito sa amin mga idol lalo na pag maliit lang yung kanilang nahuhuli. Dito nga mga idol ay 80 pesos yung aming babayaran pero kulang lang 20 pesos yung aming pera. Pero dahil nga kilala namin yung nagtitinda mga idol ay pinautang niya muna sa amin at babayaran na lang namin mamaya. Pagkatapos nga namin na may bigay yung pera dito mga idol ay kinuha na namin agad yung isda para makaalis na kami. Kung mapapansin nyo dito mga idol ay tumatakbo na nga kami para mas mabilis dahil kailangan nga din namin ihabol yung sariwa ng isda at lalagyan pa namin ito ng yelo. At pagkarating nga lang namin dito sa bahay mga idol ay linagay na agad ni Idol Jeron yung dilis sa may styro at linagyan na ito ng isang yelo. Nang sa ganun mga idol ay kahit matagal kami mamimingwit ay sariwa pa rin yung aming pain. Pero makikita nyo sa itsura ng dilis mga idol na hindi na siya ganito kasariwa. At ayan mga idol, sa Idol Kulasit at kagigising pa nga lang niya. Dito nga mga idol ay kinuha ni Idol Jeron yung asin para lagyan niya ito ng konti. Nakakatulong din kasi ito mga idol sa pag-preserve ng sariwa ng isda. Pagkatapos nga nito mga idol ay hindi namin namamalayan na lumiliwanag na pala. Kaya dali-dali na nga kinuha ni Idol Jeron dito mga idol yung kanyang motor dahil dito kami sasakay. Hindi nga kasya dito yung styro mga idol sa harapan kaya kinandong na lang ni Idol Kulasit at sa likod na lang niya ako pupwesto. Hindi nga din malayo ang pier sa bahay namin mga idol kaya nung mga bata pa kami ay mahilig na talaga kami mag-fishing. May mga araw pa nun mga idol na uma-absent talaga kami sa school para lang makapag-fishing. Minsan talaga mga idol may mga bagay na hindi natin makalimutan lalong lalo na kapag ginagawa natin sa ating kabataan. At paglabas nga lang namin dito sa kanto mga idol ay ito na yung daan papunta sa aming pier. Kung makikita nyo mga idol ito na yung aming fish port at sigurado kami mga idol na sa mga ganitong oras ay may mga nagpi-fishing na roon. Masasabi ko din nga pala mga idol na ang aming pier ay isa sa pinakamalinis na pier dito sa Pilipinas dahil tignan nyo nga naman kung gaano siya kaganda. Salamat nga din pala sa mga nagbabantay dito mga idol dahil hindi nila pinapayagang may mga makapasok na pagkain. Ito kasi yung dahilan minsan mga idol kung bakit may mga plastic na nakakalat dito sa gilid-gilid. Kaya tignan nyo naman wala kayong makikita dyan na kahit isa. Makalipas nga lang ang wala pang isang minuto mga idol ay nandito na kami at pinili namin na dito kami sa kanan pumesto. Pauwi na nga pala si Chong Books dito mga idol. Hindi namin alam kung anong dahilan. Napakaganda ng panahon mga idol kaya lang medyo maulap pero ang importante dito mga idol ay hindi siya umuulan. At ayun tama nga ako mga idol dahil pagdating namin dito ay may dalawa nang namimingwit. Nakahuli na din sila mga idol ng dalawa. Ito nga pala yung tinatawag naming bayang-bayang dito sa amin. Ito talaga yung mga number 1 na isda mga idol na nakatira sa silong ng pier. Kaya alam ko na pamilyar din kayo dito mga idol pero magkakaiba lang tayo ng pangalan. Kaya dali-dali na nga kumuha si Idol Jeron ng kanyang pain dito mga idol dahil excited na din siya maghulog ng kanyang biwas. At si Idol Kulasit naman ay hindi pa nakapag-set up dito kaya naman nahuli na siya sa pagpakat. Kung mapapansin nyo dito mga idol ay medyo malabo yung tubig. Mas maganda din kasi itong mga idol kaysa yung sobrang linaw. Kaya sana makahuli din tayo dito na kahit pang ulam lang ngayong umaga. Nang sa ganun ay imbes na bibili tayo mga idol ay may libre na tayong ulam. Dito nga mga idol ay humingi din sila ng aming pain dahil alam nila na ito yung maganda talaga dito sa pier. Dito nga mga idol ay nakapag-set up na din sa Idol Kulasit at sa wakas nakahagis na rin. Makalipas nga lang ilang minuto mga idol ay nakahuli na dito sa Idol Jeron at hindi namin alam kung ano yung kanyang hinihila. Kaya lumapit din ako dito mga idol para tignan kung ano talaga dahil sabi niya mga idol malakas din siya umatak at pagkaangat nga niya dito mga idol ay ayun isang malaking matambaka. So eto na nga yung unang isda na mahuhuli natin ngayong umaga. Solid nga din talaga mga idol yung kanyang size at linunok pa niya yung pain na Idol Jeron. Minsan mga idol ay marami nga din talaga kaming nahuhuli dito pero minsan naman na kahit
kahit isa ay wala. Kaya hindi natin masasabi mga idol na sa fishing ay palaging maraming huli. Nakadepende pa rin talaga mga idol sa ganda ng spot at sa dami ng isda. Ganon din mga idol sa artificial na pain na kahit gaano ito kaganda, kung walang isda ang spot ay wala ka rin talagang mahuhuli. Sinukat ko nga dito mga idol yung isda gamit ang aking tsinelas at halos magkahaba, at 1-0 na nga pala ang score dito mga idol para kay Idol Jeron at Idol Kulasit. Pinalitan nga na naman na Idol Jeron yung kanyang pain dito mga idol at hinagis na naman yung kanyang biwas, at hihintayin niya na naman to baka sakaling meron pa. At hindi nga nagtagal mga idol ay nakahuli na naman siya dito, at pangalawang beses niya na tong pasibad. Sa pagkakataong ito mga idol ay bilog na talakitok din yung kanyang huli. Alipon nga pala ang tawag namin dito sa ganitong uri ng talakitok. Para sa kaalaman ng lahat mga idol ay ganito na talaga kalaki itong mga ganitong isda, at maswerte ka na kung makakahuli ka ng kasing haba ng iyong talampakan. Pero mahal din ang ganitong isda dito sa amin mga idol, minsan ay umaabot pa ng 250 isang kilo, at madalas nahuhuli itong mga idol sa sabiki, lalong lalo na pagkatapos ng bagyo. 2-0 na nga pala ang score dito mga idol para kay Idol Jeron at Idol Kulasit. Kung ipiprito mo itong mga idol at isasawag sa dinengdeng ay kompleto nang ang agahan. Pero dahil nga gusto mo pa ni Idol Jeron makahuli dito mga idol ay nagpain na naman siya ulit. Sa may bandang ulo nga pala nilalagay ni Jeron yung kanyang biwas mga idol, dahil kapag kumain ng isda ay ulo talaga yung kanilang inuuna. Si Idol Kulasit naman dito mga idol ay nagpalit ng kanyang setup dahil hindi daw makahuli. Medyo hindi nga rin sanay si Idol Kulasit mga idol na mag-fishing gamit ang handline. Nakapaghagis na nga ulit si Idol Jeron ng kanyang biwas dito mga idol, at hihintayin na lang na naman kung may mahuhuli. At ayun, at nakapasibad nga na naman ulit si Idol Jeron dito mga idol, at si Idol Kulasit na yung umalalay. Kung makikita nyo sa paghila na Idol Jeron mga idol ay sobrang ingat talaga dahil manipis yung kanyang line. Napapakiramdaman nga din daw niya mga idol na bugaong yung kanyang pasibad, at hindi nga siya nagkamali dahil nung lumapit yung isda ay bugaong nga talaga mga idol. Baraugan nga pala ang local name niya dito sa amin. Sa Ingles ay tinatawag din itong tiger bass o mas kilala bilang crescent grunter, dahil nga din sa itsura nito kaya nakuha niya yung mga ganong pangalan. Minsan mga idol ay mag-ingat tayo sa pagtanggal ng biwas dito dahil merong tinik sa kanyang pisngi. Napakahirap din ito mamatay mga idol, kaya ang ginawa ni Idol Jeron dito mga idol ay hinagis at binalibag ng 3 beses. Pero sa sobrang tibay mga idol ay buhay na buhay pa rin siya. Buti na lang hindi niya nilunok yung biwas mga idol dahil mas mahirapan na tayong magtanggal dyan. Pinapakita nga ni Idol Jeron dito mga idol kung nasaan yung tinik sa kanyang pisngi. Matakaw din ang ganitong isda mga idol dahil sa sobrang takaw nito ay kahit dumi ng tao hindi niya pinapakawalan. At hindi rin nagtagal mga idol ay madali din natanggal ni Idol Jeron yung kanyang biwas dito. Buhay na buhay pa yung talakitok na huli natin mga idol, pero yung matambakay patay na. 3-0 na nga pala ang score dito mga idol para kay Idol Jeron at Idol Kulasit. Nakahuli nga din pala yung kasama namin na namimingwit dito mga idol, at bugaong din yung kanyang huli. Bali magkasize nga din pala yung huli niya dito at huli ni Idol Jeron. Kung mapapansin nyo dito mga idol ay talagang tinatapakan namin dahil ayaw namin itong hawakan. Minsan kasi may pagka-traitor din ang isdang ito mga idol dahil pag hinawakan mo ay bigla na lang itong nagpupumiglas. Ako na nga yung nagtanggal dito mga idol dahil sa sobrang kunat ng kanyang bunganga ay medyo nahirapan din ako sa pag-alis ng biwas, at hindi nga nagtagal ay sa wakas ay natanggal din mga idol. Makalipas nga lang ilang minuto mga idol ay nakahuli na naman si Idol Jeron dito. Patawa-tawa lang sa Idol Kulasit dyan mga idol, ngunit wala pa siyang huli. Pero naiintindihan din namin siya mga idol dahil nga hindi nga talaga siya sanay gumamit ng handline fishing. At ayun, bugaong nga na naman ang huli ni Idol Jeron dito mga idol, pero sa pagkakataong ito na talaga yung pinakamalaki naming huli. Tignan nyo naman yung size niya mga idol, napakalaki talaga. Tinapakan nga dito ni Idol Jeron mga idol pero nagpupumiglas at ayaw talaga niyang magpaawat. Pero ang maganda dito mga idol ay hindi niya nalunok yung biwas, kaya naman madali lang natin itong matatanggal. Ang ginawa nga ni Idol Jeron dito mga idol ay binuka niya yung bunganga ng isda at maingat na tinanggal yung biwas. At ayun, madali nga niya na itong natanggal at ligtas na ligtas yung kanyang kamay. Nakaapat na nga kami dito ng huli mga idol at pwede nang umuwi. Dahil nga wala pa rin huli sa Idol Kulasit dito mga idol ay nagpasya akong hiramin muna yung kanyang biwas. Makalipas nga lang din ng ilang minuto ng aking paghihintay mga idol ay nakahuli din ako ng isa. Kaya lang sobrang late ng aking pasibad mga idol, kaya naman binilisan ko itong hilain at biglang ibinalibag sa aking likuran. Muntik ngang natamaan si kuya dito sa aking likod, kaya naman wag yung gagayahin ang aking ginawa. Sa sobrang lakas nga ng aking pagkabalibag mga idol ay patay agad yung isda, dahilan kung bakit natanggal ko agad yung biwas sa kanyang bunganga. Dito nga mga idol ay nagdesisyon na nga talaga kaming umuwi, kaya naman tinuhog na ni Idol Jeron dito mga idol isa-isa yung aming huli. 5 piraso nga pala yung huli na
namin dito mga idol, isang matambaka, isang talakitok at 3 bugao. At pagkatuong nga lahat na idol Jeron dito mga idol yung aming huli ay hinugasan niya ng kahit papano ay matanggal yung mga buhangin na nakadikit sa kanilang katawan. At sobrang saya nga ni idol Jeron dito mga idol dahil alam niya na may pang-ulam na. Piniplex pa nga ni idol Jeron dito yung aming huli mga idol. Sobrang solid talaga. Shoutout nga pala kay Master Glenn, hindi na naman nakasama. Ang alam ko dito mga idol ay eto na lang talaga. Pero nung hinulog pa ni idol Jeron yung kanyang biwas ay nakahuli pa ng isa. Bugao nga din pala yung kanyang huli dito mga idol at eto na yung pang-anim na bilang sa aming mga nakuha. Pagkatanggal ko nga yung biwas dito mga idol ay agad ko na rin tinuhog ito para maisama na sa aming mga nahuli. At ayun, eto nga yung kabuuan na lahat ng aming nakuha mga idol. Shoutout sa mga kabataan dyan, may pang-ulam na kami. Yan talaga yung magandang libangan ng fishing mga idol dahil nag-enjoy ka na, may pang-ulam ka pa. At dito nga mga idol, inaayos na ni idol Jeron yung kanyang biwas para umuwi na kami. So hanggang dito na lang mga idol, salamat sa mga nanood at tinapos itong video. Hanggang sa susunod ulit, let's go!